Init na banggaan ang naganap sa pagdinig ng Senado ng maipit si Atty. Claire Castro sa matitinding tanong ni Senator Roland Bato de la Rosa. Sa gitna ng diskusyon, tila nabutata si Castro matapos siyang harap-harapang tanungin ng senador tungkol sa umunoy paglahok niya sa mga iligal na aktibidad na nag-ugat sa mga kontrobersyal na transaksyong pinansyal. Naging tensyonado ang sesyon nang mabigo siyang makapagbigay ng malinaw na paliwanag sa ilang mga aligasyon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inilantad ni Sen Bato ang ilang serye ng mga dokumento at testimonya mula sa mga dating kasamahan ni Castro, kabilang dito ang umunoy money laundering scheme at paggamit ng dummy accounts para mailipat ang milyon-milyong piso sa pinaniniwalaang galing sa mga bawal na operasyon. Ayon sa senador, matagal na raw sinusubaybayan ng mga otoridad ang nasabing galaw ng pera at ngayon lamang nailantad sa publiko ang buong detalye. Samantala, nanindigan si Claire Castro na pawang paninira lamang ang mga paratang at iginiit niyang handa siyang harapin ng anumang imbestigasyon upang linisin ang kanyang pangalan. Patuloy namang hinihimok ng Senado ang iba pang posibleng witness na lumantad upang patibayin ang kaso. Abangan ang mga susunod na pagdinig kung saan inaasahang ilalahad pa ang mga karagdagang ebidensya na maaring magpatunay o magpawalang sala sa mga akusasyon laban kay Castro. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Itong si Babs. Itong si Babs. Hoy, Babs! Naku, wala nang manginginain doon sa pantry ng House of Representatives. Ay, sa bagay, nandiyan pa naman pala si yun si Asidre. Nandiyan pa si Asidre, kaya kumpleto pa yung Wala, malalamangan ka na ni Asidre niyan. Mga ngayayat ka na niyan, madam. O, tuloy natin. Grabe, ang dami hong natalo, di ba? Mga aso lahat to yan, itang Baluslos. Maging pagka mayor itong si Trillanes, aso yan ni Tamba. Lahat po yung mga na nakikita niyo diyan, aso ni Tamba. Kulang pa nga yan eh. Oh, laki ng bunga nga nito siya. Ay sis imong kagaral. Tuwa sa dahig. Oh. Defeated. Oh, yan linamuno siya ng buhay nitong si Pam. Teka, marami pang kulang dyan. Wala pa dyan si Paduano. Marami pang kulang dyan. Yung iba pang pumirma ng impeachment ni VP Sara sa parte ng Visayas at Mindanao. Hindi pa ho napasali dyan. Challenge the Eagles just to become a warning to the next. Yan. Ano ho yan? Sana sa mga susunod na panahon, yung mga uupong mga senador at congressman, kilalanin nyo kung sino ang kinakalaban nyo. Ika nga. Huwag kayong masyadong baka akala nila okay lang pala na banatan yung mga Duterte na yan, banatan si Vice President Sara Duterte. Hindi ho. Minamarkahan ho namin yung yung mga kandidato na yan. Ngayon sa pagkakapanalo niya si Ortega, yung mga kandidato, talagang yan, kumbaga, trinabaho yan sa Comelec. Ano ba sinasabi ko dito? Matagal pa election. Nasabi ko, wala ho tayong tiwala sa election na yan. Wala ho tayong tiwala dyan sa automated. Kabalbalan ho yung automated election na yan. Anak ng toka, katagal-tagal nga ng kung bilangan nga niyan, medyo patapos na eh. O ito, automated na nga, merong point something % pang hindi nakakapasok na election returns na nakikita natin sa website, di ba? Meron pa ho talaga hindi pumapasok, pero kung yan, ang tawag dito, merong TARA system, merong manual voting sa mga prosinto. Kahit pa paano, talagang mapagkakatiwalaan kung ano man yung magiging resulta na yan. Kasi hindi ho pwedeng magkaroon ng dayaan. Merong mga watcher, kada partido, kada kandidato, natitingin doon sa mga nagbabasa ng boto. Hindi ho kagaya dito. Tayo kasi naranasan pa natin yun. Kaso ba di pa tayo bumuboto nun? Bata pa tayo nun eh. Nung eleksyon, pagka nagkakaroon ng eleksyon, pupunta ka dyan sa mga elementary school. Kumbaga, magulo, maingay, talagang ang daming tao. Lahat binabantayan nila, inaabangan nila kung sino yung mga mananalo, di ba? Yun nung maganda ron. Kasi pati yung mga ordinaryong meron, makikita nila kung merong nangyayaring hokus-pokus. Pero dito si George Garcia lang at yung mga aliporis niya, ang nakakakita kung anong nangyayari sa loob ng mga makina na yan. At ito ang
ika nga, mensahe nitong si Congressman Congressman ka ng Congressman PH, Senator na yan. Ano ka ba? Ito si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pagkakapanalo ng pagka-senador. Ito mga kababayan. Kapag ang karapatan ng mamamayang Pilipino ay niyuyurakan na, kapag ito'y hindi na ginagalang, kapag ang karapatan na yan ay binabaliwala, yan ang laban na hindi ko isusuko kahit kailan. Yan ang ilalaban na ilalaban ko kahit sino pang makalaban, kahit ilan pa sila, kahit hanggang saan kami mapunta, sapagkat ang kapakanan at karapatan ng mamamayang Pilipino ay hindi dapat makompromiso ng kahit kailan. Yan ay hindi dapat pinaglalaruan. Yan lamang ang mahalaga sa isang Pilipino, yung ipagtanggol ang kanyang karapatan sa ilalim ng araw. Yan ang aking ilalaban at hindi isusuko kahit kailan. Mangyari na ang mangyari. Ganyan, yan ho ang prinsipyo ng isang Rodante Marcoleta. At yan din yung prinsipyo ng mga kandidato nating dinaya. Ha? Dinaya ho yan. Manuwala ho kayo si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, isipin nyo naman ha. Ano ho yan? Kumbaga, binitbit yan ng hindi lang ho yung mga taga Davao, mga KOJC, mga OFW. Si Atty. Vic Rodriguez, yung pagsalubong na ibinigay dito kay Kong Dante, ha? Doon sa ating mga kandidato diyan sa PDP, kahalintulad ho niya nung nagpunta sila sa Japan, diyan sa Hong Kong. Ganun ho sila tinanggap ng ating mga kababayan ng OFW. Kaya nagtataka tayo bakit biglang anak ng toko, bakit napasama sa mga OFW yan si Bang Makino? Galit na galit sa mga piglawan at dilawan yung mga kababayan natin na yan. Ha? Kaya ano ho yan? Tawag dito, malaki ho talaga ang malaki-laki ang nangyaring dayaan. Kumbaga yung dayaan na hindi magiging, kumbaga katanggap-tanggap na dayaan. Ika nga, yung pinapasok na namin si Marcoleta, alangan na magre-reklamo pa kayo dyan. Kasi pagka hindi nila pinapasok itong si Senator Marcoleta, malaking problema. Kaya pinili na lang nila yung tipong pagkayan mga yan natalo. Pero panalo yan, naniniwala ho tayo mga kababayan. Marami sa mga kandidato ng PDP ang nanalo. Kaso ang problema, dinaya nga. No, yang si Atty. Vic, si Atty. Jimmy Bondok, malawakan ho ang nangyaring dayaan. Malawakan ho, maniwala ho kayo sa akin mga kababayan. Ngayon kung sinasabi ng COMELEC na walang dayaan, magkaroon tayo ng magkaroon ng pagbubukas sa lahat ng partido, sa lahat ng kandidato na masiyasat yung mga election returns. Masiyasat yung mga makina na yan kasi di natin malaman ho kung ano yung pagka pinasok mo yan, kahit na anong source code, walang kwenta yung hash. Source code, walang kwenta yung version. Huwag ho kayong maniwala. Kabalbalan ho yung mga makina na yan. Huwag ho kayong maniwala sa mga nagsasabing secure yung ating mga boto dyan sa mga makina na yan. Paano nakapasok si Leila de Lima? Sinong nakakakilala dyan sa ML party list na yan? Paano nag-number 1 ang akbayan na yan? Pinapasok yan si Leila de Lima at yung akbayan na yan para sumama sa prosecution panel nitong si VP Sara. Dahil puro sabaw, puro mga bano, yung mga nasa prosecution team ngayon ng impeachment laban dito kay VP. Sino? Si Luis Tro. Sino pa? Si Acop. Naku, mga walang kwenta ho yan. Nakita nyo na ho ang kalibre ng mga congressman na yan noong ginisa nila si VP dyan sa House of Representatives. Sa kahaba-haba ng panahon, sa dami ng ilinatag nila doon, ano hong napatunayan nila? Wala pa rin silang mapatunayan hanggang sa ngayong panahon na to. Yung panahon na ginasta nitong si VP Sara, yung confidential fund na yan, pero kailangan niya hong gawin yun. Ika nga. Una sa lahat, Department of Education Secretary ho siya. Kailangan niyang protektahan yung kaligtasan ng ating mga kabataan. At hindi pa po pinag-uusapan dito, vice chair ho siya ng NTF-ELCAC noong pagpasok nila sa administrasyon. Ay ang kalaban ho ni VP Sara, mga makakaliwa. Gusto ho siyang gurgurin ng napakaraming mga individual. Yun ho ang ating sigurado. Lalo na ngayong mga panahon na to. Kaya kung ano man yung
ginawa ni VP Sara dyan sa confidential fund naniniwala ho tayo dito sa isang kasabihan na walang magnanakaw na Duterte. Kaya hindi nanakawin yan itong si Vice President Sara Duterte. At sa bagay, kahit anong paninira pa naman ang ginagawa nila dito kay VP, wala naman nung naniniwala dito sa mga ano na to, dito sa mga aso nitong si Tambaluslos. Dito sa bahagi ng video natin na to, itong si Auntie Claire, alam ko marami sa inyo dyan ang nakakamiss sa kanyang mga punto de vista. Ito mga kababayan, panoorin natin. Yun, PTV4. Si Balbuena ho ito, Good morning, Balbuena. Yusek. Ma'am, still in line with the food security doon po sa 20 pesos rice. Do we have a timeline as to when we can make the benteng bigas meron na available for all? And then may we also know the criteria in choosing the priority areas kung saan po natin dadalhin yung 20 pesos rice? Sa ngayon po, ang sa Kadiwa Centers, vulnerable sectors po ang makikinabang pansamantala hanggang December 2025. Sa LGUs po, kung ano man po ang kanilang magiging guidelines, maaari po ito maging rice for all. Depende na po yan kung ano po ang magiging panuntunan ng LGU na siyang makikipag-cooperate po sa programang ito. Pero ang plano po sa susunod na taon po ay magkaroon po ng budget para maibigay po ang 20 pesos na bigas. Budget yung sinasabi ko dito ni Auntie Claire, budget. Kailangan ng budget. Kailangan ng pambili, kailangan ng subsidiya. Pambili nung ano tawag dito pambili ng bigas. Kailangan daw ng budget. Kada kilo sa lahat. Yan po ang plano, depende pa po sa budget. Pero ipagdasal po natin na makaya po ito ng ating Pangulo at ng administrasyon para po ito sa taong bayan. Follow-up lang po. Kamusta naman po kaya yung cooperation ng mga LGUs na involved sa rice, doon po sa BBM Rice? Since magkakaroon din po yata tayo ng transition ng leadership doon sa ilang LGUs since tapos po yung elections. Of course, nagdadasal po natin na makipag-cooperate ang mas nakakaraming local government units sa abot ng kanilang makakaya. Pero pansamantala ay aalamin natin dahil nga may mga bagong pinuno na nahalal at titignan po natin kung hanggang saan sila pwedeng makipag-cooperate sa programang ito ng ating Pangulo. Nako, nagkukumahog na ho ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Lahat na lang ho talaga kailangan ho talaga nilang gawin yung mga dapat nilang gawin. Kasi talunan na nga sila sa eleksyon, lumalagap pa ang approval at trust rating nila. Ngayon, yung gawa-gawa nilang 20 pesos na bigas na kung saan binibili ng Estado at binibenta ng mas mura, binibenta ng palugi sa ating mga kababayan para ma-justify lang o para masabi lang na natupad na yung mga pinangako ng nitong si Adictus Benedictus. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant. Itong ali na to na nabana lang dyan sa PGO yan eh. Ano ho yan? Yung mga itatanong yan, narrative ng Malacanang. Dito tayo kay Spoke Sari. Against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at the time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Teka lang, bakit ikaw naghahanap ng mga dokumento na yon? Pinangako pala dyan sa House of Representatives, ba't ikaw naghahanap kay Spoke Sari? Ano bang kinalaman ng executive dyan sa dyan sa legislative? Dapat ang sagot mo lang dyan, Aling Claire. Ba't pa naman pala kita tuturuan? Trabaho mo yan, di ba? Hindi naman para nandito ako para turuan. Kala mo naman trabaho mo, pero yung mga ganyang klaseng tanong, halatang kargado. Halatang meron kayong gustong pagtakpan na issue. Wala na eh. Nandun na si Tatay Digong eh. Si BP Sara, mahal na mahal pa rin ng sambayan ng Pilipino. Kanino natin ibibigay yung issue ngayong araw na to?
Kay Harry Roque tayo. Kay Harry, ibigay naman natin ngayon kay Harry Roque. Labasan nyo ng ano yan, warrant of arrest. Para kahit paano ma-divert natin ang usapan sa social media mula sa pagiging talunan ng mga administration senador papunta kay Harry Roque. Nako, Spokes Harry, ikaw na susunod din. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umanong hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa Teka, wag masyadong i-emphasize sa hindi pagsagot nitong si Spoksari dahil nasa daig Netherlands siya. Sa ayaw at sa gusto niya, lalabasan mo talaga siya ng valid warrant of arrest dahil yun ang proseso. Inaasahan na rin ni Harry Roque ang yung warrant of arrest na yan. Pero pagka sinabi niyo hindi political persecution yung ginagawa niyo na yan, mga ano kayo, mga bangag talaga kayo. Baka ikaw nakikipag-jamming ka na rin sa kanila, ha? Aling Claire, ha? Ako, markado ko yung pagmumukha mo na yan. Pagka naging dry kamukha nitong si Butot, ibig sabihin, nakikipag-jamming ka na rin sa kanila. Kaso ng qualified human trafficking. Baka naman yung mga ano dyan, yung mga kung ano-ano yung jamming. Ibig sabihin natin ng jamming, nakikipagkantahan, nakikipagpuyatan. Sinasabi natin dito, wag kayong makipagkantahan, wag kayong makipagpuyatan, wag kayong makipag-jamming sa mga bangag sa Malacanang, ha? Ikaw, Claire Castro, ayusin mo. At hindi lamang po 'yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikki T. ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So, abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Atty. Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga, nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at maipapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. Ang tatanga nitong mga to, no? Si Tatay Digong pinadala sa The Hague, Netherlands, ha? Dahil doon siya lilitisin. Ngayon naman, itong si Spoksari, nasa Netherlands, ICC na rin kaya natin, di ba? Wag nang maraming cheche-bureche, rektang ICC na, yung si Spoksari Roque. Ngayon, nasa Netherlands, gusto pa uwiin sa Pilipinas para panagutin yung mga di umanong kaso niya. Ganun katitindi ang mga Celtic ng mga nasa Malacanang. Si Tatay Digong pinadala sa Netherlands. Ngayon, nasa Netherlands, gusto pa uwiin sa Pilipinas. Anak ng toko. Siguraduhin niyo lang, pagka pinauwi niyo yung si Spoksari Roque, sama niyo si Tatay Digong, ha? Mga walang iya kayo. Ganun kawalang kwenta itong mga leader natin ngayon. Yan si Marcos Jr. Ganun sila kawawalang kwenta. Sila, palong-palo sila kay Tatay Digong. Tipong dali nyo na sa yan. Dali nyo na sa Netherlands. Ayan, litisin doon. Si Harry Roque, pauwiin nyo siya dito. Pauwiin. Tayo lilitis sa kanya. Diba? Pero si Tatay Digong, wala, hindi siya nabigyan ng ganong klaseng oportunidad kagaya ng ginagawa. Well, tayo dito, pagka sinabi nila, kailangan pauwiin yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka palakpakan ko pa yung si Claire Castro, kaso gusto nilang pauwiin na nasa Netherlands, si Harry Roque. Di yun ang ino-order namin. Order namin, Tatay Digong.
Siya yung gusto naming makita ang lumapag sa airport dito sa Pilipinas. Yung si Harry Roque, hindi naman okay lang siya diyan. Ang sinasabi natin dito, ang gusto nating makauwi si Tatay Digong, hindi si Harry Roque. Iba yung order namin si Tatay Dig siya, hindi si Harry. Follow-up question, Maris Umali, GMA. So, Sira ma'am, talaga, ibig oo. sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at The Hague before. Ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. So, ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta. Kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. Dapat pala yung si Joma Sison, lahat ng mga makakaliwa na nasa Netherlands na merong valid warrant of arrest sa Pilipinas, ipauwi natin lahat. Yung mga nagtatago, kagaya niyang si Arnie Tevez, may valid warrant of arrest. Di ba? May valid warrant of arrest. Yung pagka-aresto ni Presidente Duterte, malaking nagawang tulong sa kanya yun. Sapagkat yung mga ordinaryong botante. Pero ako medyo nag-ano ko pero binoto ko pa rin si Bato. Ang problema ko lang, medyo nahinang-hina ako kay Bato. Sa totoo lang ito aminin ko sa inyo, sa totoo lang nanghina ako kay Senator Bato. Parang lumambot siya na hindi natin alam, baka natatakot siya rin na pag-initan siya, pero nagulat ako talaga na ibang-ibang Bato de la Rosa yung nakilala natin. Kasi lalo na nung nagka-problema sa QJC, medyo palyado ang ginawa ni Bato dun. Kaya siguro din na dapat nga siguro kung talagang naging matigas at palaban pa rin ng isang Senator Bato de la Rosa, siguro baka hindi sila nagpanglayo ng boto ni Senator Bongo. Yun lang, opinion ko lang naman yun. Yun talagang makaduterte yun. At sapagkat siya ay kasama sa lado ng grupo ng Duterte, lumakas siya. Lumakas. Kahit na ang ibang pananaw ng mga iba, mahina ang kanyang performance doon sa mga Senate investigation. Mabe-verify ko po Nadala sa siya doon. totoo pong pinag-utos ng Pangulo Ayan, na laki. dapat asekusuhin po namin ang trabaho. Kaya tingnan mo, pati yung mga supposed to be mahihinang pangalan, hindi kilala, ang organisasyon, iba nga, masama pa ang reputasyon. Nadala rin sila sa agos ng galit, protesta sa administrasyon at nag-straightforwarding nga sila. Pikit mata, kahit na alam nilang hindi karapat-dapat, binoto pa rin nila. Kaya makikita mo yung mga nasa grupo ng Duterte. Yun talaga ako din makapaniwala. Yan yung Lito Lapid na yan. Kaya ako naniniwala ko kay Lacson, Soto, may mga palag din talaga Cayetano may palag din, Villar meron, pero Amy Marcos, Lito Lapid, medyo talagang sobra ako naguluhan. Hindi talaga ako makapaniwala dyan. Tanginang yan. Ay nako. Tanginang. Wala ayun nga, sabi ko nga sa inyo, magkaisa tayo ulit ngayon na ipanawagan sa Comelec yung kagustuhan ni Pastor. Ang maganda ang performance kahit na hindi nanalo, tumaas sa mga bilang. Iyon ang silakbo. Ilan yung boto ni Bondok? Mas mataas pa pala si Abalos kay
Hanip na yan. Anong yan na naman niya Abalos, no? Kay Pacquiao, wawawa si Pacquiao. Hindi kasi sunog din talaga si Pacquiao. Kaya ito pala. Buti naalala ko. Tignan niyo yung survey na yan. Kaya ako, ayoko na rin talaga ng survey. Sa survey, laging top 3 si Ben Tulfo. No, laging nandoon si Ben Tulfo, si Willie, lahat na yung parang tawag dito kahit na kaninong survey natin makita. Pero tingnan niyo pagdating ng botohan, mas mataas pa si Lito Lapid sa kanya. Hindi hamak naman na mas okay pa naman si Ben Tulfo kaysa kay Lito Lapid. 'Di ba? Parang alam mo 'yun, kasi una si Ben Tulfo, kung hindi sana nakapasok si Erwin Tulfo, medyo talagang sasabihan natin na mahina na ang Tulfo, pero pang top 4 po si Erwin Tulfo. So kung binoto si Erwin, ba't hindi binoto si Ben? Diba? Doon tayo magtataka. Kaya nga parang ang sobrang gulo talaga nitong nangyaring eleksyon na to, na hindi ko malaman talaga. Ewan ko ba? Naggalit sa administrasyon. So eto, para dito na tayo. Ito yung sinasabi. Ready na ba kayo sa video? Ito na. Hindi, dito muna tayo sa impeachment. Yan. Sa Kamara ang dinala na. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patay. Mula po yan Pangulong Duterte. Ayan na. Ang basihan po ng reklamo ang pagpayag ni PBBM. May video pa ako papakita sa inyo. Isuko ang dating Pangulo sa mga dayuhan sa International Criminal Court. Kaugnay po ng kaso niyang crime against humanity gayong justice system sa bansa. Forward natin, may sounds eh. Office ni Secretary General Reginald Velasco dahil hanggang ngayong oras na lamang ang office hour dito sa Kamara de Representantes. At gaya nga ng... So yun narinig nyo naman impeachment laban kay Marcos Jr. Nasa Congress na. So eto, pansinin nyo ito maigi Kung mapapansin nyo, lahat po ng nanalong party list, lahat po yun halos. Sabihin na natin na sa 3/4, panig kay Marcos Jr. So eto, maganda rin po ito. Maganda rin po itong ginawa ni Cardema, itong impeachment kay Marcos. Pero medyo malabo na ma-impeach nila si Marcos Jr. sa Congress kasi nga halos kakampi nila yung mga nanalo. Lalong na ni Akbayan. Pangalawa yung ano pa ba yung Tingog. 'Di ba? So talagang malabo talaga na tawag dito na ma-impeach si Marcos Jr. sa Congress, no? Maaari sa Senate pwede. Pero sa Congress medyo hindi talaga kasi alam naman na natin kung ano yung strategy ng mga Marcos. Ano yung strategy nila dito. So eto, sinasabi ko nga po ulit-ulit, maganda tong nangyari na to. Maganda ho itong nangyari na to na naisampa na nga to or naipasa na. Pero hindi ako naniniwalang may impeach si Marcos Jr. sa ako. Depende na lang pag alam mo yun, pag ginano, no? Depende na lang pag nagkatotoo yung panaginip ko. Yung panaginip ko na pagtapos i-impeach si Vice President Sara Duterte, isusunod ni Martin Romualdez i-impeach si Marcos Jr. Depende na lang pag nagkatotoo yung panaginip ko na yan. Hindi yan malabo Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!